po, Panginoon, dinideklara po namin sa umagang ito na kami sa iyo. Ang church na ito ay sa iyo. Ang aming mga buhay ay sa iyo. Ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri, ang aming pagluwalhati ay tanging sa iyo lamang. Ama, maging mapunsamyo ang aming gaganapin at gagawin na pag-alay ng pagsamba tanging sa iyo. Kaya maging sa aming pagbubulay ng iyong salita, buksan mong patuloy ang aming mga puso at isipan upang ikaw na aming inaalaya ng aming pagsamba ay patuloy na makapanahan sa buhay ng bawat isa. O Diyos, patuloy mong itaas at luwalhatiin ang iyong pangalan. Patuloy pong mahayag ang iyong kapangyarihan. Ikaw lamang, O Diyos, ang maluklok sa kaitaas-taasan. Be with us, Father, through the presence and the power of your Holy Spirit. Be with us and let your name be glorified. Father, I thank you. We give you all the glory, the praises, honor, and thanksgiving in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen, Amen. Praise God. So, magandang umaga po sa ating Panginoon. Amen. Nagagalak po ba tayo na tayo po ay naandito sa bahay-sambahan ng ating Diyos? Amen. So, dapat po talaga lagi po tayong excited. Sino man ang tumatayo para mangaral, maging excited po tayo palagi sa salita ng Diyos. Amen? Para yung mga tumatayo dito, hindi rin ninenervyos. Malakas po yung ground. Malakas po yung ground dito sa harapan pagkatatayo ka. Kaya kung ang focus po natin ay sa Panginoon, ang dahilan ng ating pagsamba ay sa Panginoon, bakit po tayo pumupunta sa gawain ng pagsamba? Dahil sa Panginoon. So lahat po ay magiging excited. Amen? Amen. Praise God. So, muli, magandang umaga sa ating Panginoon at sa bawat isa. So, hello, Delpa. Praise God. So, tayo po ay nasa pangatlong linggo na ng buwan ng September na kung saan ay tumatalakay po tayo ng tema ng God Never Change. Okay, wala bang bago? Anyway, lahat po tayo ay bago sa harapan ng ating Panginoon. Ganyan. Okay. So, marami pong salamat sa ating Panginoon. Anyway, lahat po tayo ay bago lagi sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So, welcome po ang bawat isa. Dahil tayo po ay tumatalakay sa tema ng God Never Change, makita po natin na talaga pong napakabuti po ng Diyos na hindi po siya talaga nagbabago. Nananatili po ang kanyang pagiging Diyos, nananatili po ang kanyang pag-ibig, nananatili po ang katotohanan, kapahayagan niya at maging ang kanyang mga salita. So, tuloy na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at makibukas po kayo sa akin. Bagay, meron naman dito. Matatagpuan po natin ang ating text sa Numbers. Sa Bilang, chapter 10, 21. Ready na po ba kayo? Okay. So sabi po rito, then the Kohathites set out carrying the holy things. The tabernacle was to be set up before they arrived. So, parang parang wala lang. Nagbasa lang tayo. Yan lang po yung ating foundation text, pero maganda po yung ating aaralin. Dahil ang pamagat po o title ng ating aaralin ay yung sinasabi na God's presence help us handle change. Alam niyo po, sa buhay ng tao, isa po iyan sa napakahirap maranasan ng tao.
marami pong bagay na gusto nating mabago sa ating sarili, sa ating pamumuhay, sa kalagayan natin sa bawat araw. Kung may mga sitwasyon man tayo na hindi maganda, alam ko naman na lahat po tayo ay nagnanais na mabago. Amen? Iniisip ko po noon, marami pong bagay sa buhay ko na bata pa ako, dinideklara ko na ayoko nito, ayoko ng ganyan. Pero dahil bata ka pa ay limited ang capacity, limited ang kakayanan para mabago ang maraming bagay. Bata pa ho ako ay simple lang po yung gusto kong mabago. Wala hong naging stable job yung aking tatay. Kaya even yung mga pamumuhay ay marami po akong ginustong mabago. At hindi po madali. Nang matagpuan ko ang Panginoon ay nakita ko na maging ang Diyos gusto niya na may pagbabago sa buhay ng kanyang anak. Amen? Alam niyo, itong verse na binasa natin ay patungkol dun sa Kohathites. Ano ba itong Kohathites na ito? Ito yung mga tao. Mga tao na kung saan ay pinili na maglingkod sa Panginoon. At ang trabaho lang nila, simple lang. Tagadala sila ng mga gamit o kagamitan ng gagamitin sa loob ng santuario. Kaya tayo, mga kapatid, huwag niyong isipin na kinakailangan niyo para bago kayo makapaglingkod, kailangan magpastor, kailangan ng marami agad na ginagawa. Hindi. Ito pong mga Kohathites na ito ay sila ay mga tagabitbit na mga object or vessel na gagamitin sa sanctuary. So, dyan po natin titignan na simple ang gawain o gampanin nitong mga Kohathites na ito pero nakita nila ang kahalagahan ng maranasan ang presensya ng Diyos. Alam niyo po, hindi po maiwasan sa mga tao na minsan kung saan-saan tayo tumitingin, knowing na mamimit yung ating pangangailangan, masasagot yung ating mga struggles in life. Pero alam nyo, sa aaralin po natin sa umagang ito, presensya lang ng Diyos ang ating maranasan. Sasabihin ko po sa inyo, bibigyan po tayo ng assurance na ang Diyos po ay patuloy na gagawa upang mabago ang ating buhay. Amen? Sabi po rito sa introduction, those who travel, move, or face new challenges know what is it to be uprooted. Sabi rito, mga kapatid, yung mga naglalakbay, katulad nila, kasi sila ay kasama na maglalakbay patungo dun sa tinatawag na Canaan. Dahil sila ay nasa wilderness. Sometimes, kinakailangan nating mabago, kumilos, humakbang, para yung tinatawag na wilderness in lives ay makonquer. At sila po, ganun po ang naranasan nila. Kinakailangan nilang makaalis doon sa wilderness dahil pag sinabi pong wilderness, iyon po yung lugar ng, sabi, a land na walang tubig. So, makita naman po natin how precious ang tubig sa buhay ng tao. And even in the life, sa buhay natin, pag tayo dumadanas ng iba't ibang uri ng wilderness sa buhay, na para bang natutuyo ka na, nawawalan ka na ng pag-asa. Kaya, kinakailangan ito po ay ating mapagtagumpayan para tayo ay mabago. Ganun po ang gampanin nila. Pupunta po sila sa lugar ng Kanaan. Kaya, sabi, sa kanilang paglalakbay, ang kanilang pag-travel, paghakbang, mga kapatid, haharap sila ng maraming hamon. Na sabi, kinakailangan mayroong mga bagay na mabunot, maalis. Life is full of changes.
Ang buhay man natin ay punong-puno ng pagbabago o mga bagay na binabago, and few things remain stable. Kakaunti lang ang natitira na matibay o matatag. At even the Israelites were constantly moving through the wilderness. Itong mga Israelita nito, na doon sa lugar na pupuntahan nila, sabi, ito yung paglalakbay na tatagal ng 40 years. Kayo, ilang taon na po yung wilderness na ating kinakaharap? Na hanggang ngayon, hinaharap nyo pa. Naglalakbay pa rin kayo hanggang ngayon. At ito pong mga Kohathites na ito, hindi po madali sa kanila, mga kapatid. Alam nyo kung bakit? Even though sila ay taga-bitbit na mga vessel, mga object na gamit sa sanctuary, dahil ito ay binanal, hindi nila pwedeng mahawakan dahil mamamatay sila. Ganong ka-sacred, ganong kabanal, yung mga dala-dala nitong Kohathite na to. Tayo, may mga bagay sa buhay natin na huwag natin pakialaman. Kaya tayo naapektuhan, kaya namamatay yung ating sigla, namamatay yung ating pagnanais na magawa, makapaglingkod sa Panginoon. Pinakikialaman po natin yung mga bagay na hindi naman natin dapat pakialaman. So, habang sila'y naglalakbay, mga kapatid, talagang hindi nila dapat makita kasi binabalot po iyon ng iba't ibang uri ng tela. So, habang daladala nila yon, hindi nila pwedeng makita, hindi nila pwede talaga total, halimbawa, ito yung nakabalot, mahawakan. Sabi ng Biblia, mamamatay sila. At ang sabi pa rito sa ating introduction, they were able to handle change only because God's presence in the tabernacle was always with them. Ito, the portable tabernacle signify God and His people moving together. Yung tabernakulo, dala-dala nila, portable, parang pinakamadali pong intindihin, tent. Habang naglalakbay ka, dala-dala mo yung tent na yun. Tapos kung kailan kayo sasamba, i-build, itatayo para sumamba sa Panginoon. Pero yung tabernacle na yun, nagsisignify ito na presensya ng Diyos. Mabigat para sa kanila, uncomfortable para sa kanila. Pero once the presence of God ay kasama natin, they are able na magampanan, magawa yung nais ng Diyos. At sa buhay natin, sometimes, yung mga kabigatan na yan, yung mga wilderness sa buhay na yan, na ayaw mo. But God allow for a purpose. Inaalaw, hinahayaan ng Diyos dahil may layunin siya. At hindi po tayo mababago kapag ang buhay po natin ay laging nasa bed of roses. Yan, lagi ka nga lang naka-aircon. Pag nagtag-init na, ayaw mo nang lumabas. Amen ba? Pero yung lagi namang wala, yung lagi namang gutom, ayaw mo rin naman yan eh. Pero sometimes, ina-accept na lang natin ng ganon. Pero itong mga Israelita nito, iniiwan nila yung wilderness. Kaya they need to travel at hindi po madali para sa kanila. Pero ang maganda po rito, they were able to handle change only because God's presence in the tabernacle was always with them. Makakayanan mo yan. Nakayanan nila dahil yung presensya ng Diyos ay lagi nilang kasama. The portable tabernacle signify God and His people moving together. For us, stability does not mean lack of change, but moving with God in every circumstances. Iyon po ang mahalaga sa atin, mga kapatid. Yung gumawa tayo, whether good or bad, happened in our lives, kailangan po natin dalhin, maranasan lagi ang presensya ng Diyos. Sabi nung nagkukwentuhan po kami nila, Pastora, meron po tayong isang naging bisita, nakasama dito sa church at ngayon ay nasa Canada. Nung pagdating nila sa Canada, naranasan nila. Samantalang dito, ang ganda-ganda ng bahay nila, may aircon. Pero nung pumunta sa abroad, for 2 days, naranasan nilang matulog sa karton.
Di ba pag nasa Canada, pag nasa abroad, feeling natin, maganda ang buhay, di ba? But for 2 days, ayon sa kwento ni Pastora, ini-imagine ko kasi di ba, may mga nakikita tayong natutulog sa karton. Naranasan nila yun. Bakit? Because God has a purpose in their lives. So, napakabuti po ng Panginoon. Nakita siguro nung mga kapitbahay, bago sila, wala pang gamit. Abay, pinagpala sila ng mga gamit. May nagbigay. Kaya natutulog na sila ngayon sa kama. May mga gamit na. At tayo minsan, mga kapatid, kapag gagawa ang Diyos sa buhay natin, hindi antimano lahat masaya. Lahat andyan na. Kinakailangan nating makonquer muna yung tinatawag na experience for us to be changed. At ang susi ng ating pagbabago, mga kapatid, wala sa kapwa natin tao, even in your life, wala po. Dahil ito pong mga Israelites na ito, natutunan nila na laging daladala yung portable tent na yun na sinasabi ko, portable tabernacle. Dahil from time to time, titigil sila to worship God. Kapatid, di ba, napakasarap na meron tayong time na wala kang gagawin. Uupo ka lang, sasamba ka, mananatili, dahil pagod ka na. Dahil ikaw ay nabibigatan na. Dahil ikaw ay naghahanap na kung saan kinakailangan mong magpahinga. At ang Panginoon, iyon din po ang gusto niya para sa atin. Hindi ko kulang tayo sa maraming bagay, doon lang tayo iiyak. Dahil ang Panginoon tumutugon talaga. Pero sa panahon na tayo po ay pinagpapala, wag po nating kaligtaan na ang Diyos po ay naririyan. Amen? Magandang umaga din po sa ating mga nanonood sa live streaming. So, patuloy po tayong makinig ng aral ng salita ng Diyos at mapagpala dahil ang Diyos po ay mabuti. So, sa bawat isa, mga kapatid, sabi ng ating tatalakayin, God's presence help us handle change. Hindi po natin gusto na tayo ibinabago kasi pag babaguhin ka, pakikialaman ka. Kung ikaw ay nahirati na ang buhay may paisi-isi lang, alam niyo sa Panginoon, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, gagalawin niya yan, pakikialaman niya yan. Bakit? For you and for me, and to all of us, for us to be changed. Dahil iyon po ang nais ng Diyos, ako at ikaw ay mabago. Pero hindi nga madali. Kaya sa karanasan itong mga Israelita na ito, na-conquer nila, nakarating sila sa Kanaan. Pero, mga kapatid, hindi madali. Ang tanging mababasa natin, yung susi nila, lagi lang pumapasok at nararanasan ang presensya ng Diyos. Sabi nga, habang sila'y naglalakbay, sa init ng panahon, andun yung cloud. Pinoproteksyonan sila ng cloud. Pero sa gabi, madilim, merong fire. Kaya, pag in-imagine po natin ang ating Diyos na walang hanggan at hindi nagbabago, walang bagay na mahirap sa Diyos, kapatid. There's nothing impossible with God. Katulad po ng ating inawit. Our God is greater. Our God is healer. Our God is everything. Kung matututunan lang po nating kilalanin at pagtiwalaan ang ating Diyos. Sabi rito, mga kapatid, hallelujah, how does God's presence help us handle changes? Paano ang presensya ng Diyos ay makakatulong sa atin para, maranasan natin yung pagbabago na ito na gusto ng Diyos? Samantalang ang presensya ng Diyos, di mo naman siya makikita. Yun nga lang, meron siyang manifestation, may power, meron siyang kapahayagan. Pero ang tanong, how? Paano mararanasan? Number 1, God's presence help us to handle change. Number 1, by empowering us to be strong and courageous.
empowering us to be strong and courageous. Nakatulong sa kanila ang presensya ng Diyos. Dahil itong presensya ng Diyos, doon nila naranasan ang pag sinabing empowering. Oo, may power ka by your own. Pero nagsasubside yan, napapagod ka kasi. Diba? Nalilimitahan ang gawa mo kasi nga, tao tayo. But our God that never change, help us to handle change in our lives through empowering. Pag sinabing empowering, kapatid, oo, may lakas ka, nauubos ang lakas mo, nagsasubside ang kakayanan mo, ang kalakasan mo. Pero ang Panginoon, patuloy siyang magsusupply. Amen? Patuloy siyang magdadagdag kung ikaw ay nangihina na, pagod ka na sa pagtakbo, bibigyan ka ng panibagong sigla ng ating Panginoon para ikaw ay muling makapagpatuloy. Sa panahon po ngayon, mga kapatid, napakataas ng bilin, samantalang maraming walang trabaho, ang liit ng sweldo, pinagtsatsagaan ng iba, 100, 200 per day. Ay, sabi ko, nagulat po ako. Naghanap po ako ng mabibiling sandals. Hindi po ako mahilig bumili sa mga online. Pero dahil naipamigay ko po yung mga sandals ko, kailangan ko pong mag-produce. Punta po akong SM. Sabi ko, ganito na ba? 2,000. Ay, wala po akong binili. Pero sabi ko, wala na yung tigti 300, pinakamahal na dati yung binibili ko, 500, 600. Wala na. Umuwi akong bigo. Di, hanap na naman ako sa online. Alam niyo mga kapatid, tuwan-tuwa ako, dumating yung order bago dumating yung Sunday. Na-disappoint naman ako. Dahil pag size 5 yung order ko, pagdating size 9, sabi ko dun sa anak ko, sabi ko, anong gagawin ko rito? Natawa ng palihim yung anak. Sabi ko, anong gagawin ko rito? Sabi ko, size 5 yung order ko, pagdating size 9. Nabigo po ako. Pero alam nyo, napakabuti po talaga ng Panginoon. Sabi niya, naalala ko kasi yung sa, nakita ko dun sa Facebook, yung namumroblema sa sapatos, di umiiyak siya, sabi niya, no, bayan. Isang estudyante, umiiyak siya, wala siyang susuot na sapatos. Nagulat siya at napatigil at nagpasalamat sa Diyos. Alam niyo bakit? Sa kanya kasi pagtatantrum na wala siyang sapatos, nakasalubong siya, walang paa. Kaya sa pamagitan ng taong nakita niya na walang paa, nagpasalamat siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, salamat. Buti ko sapatos lang ang wala sa akin, pero may paa ako. Amen? Iyon yung mga bagay na kung saan God empower us to be strong and courageous. Kailangan nating maging malakas, maging matapang. Bakit? Dahil hindi nga madali para sa atin ang mabago. Tingnan niyo yung sinasabi rito sa Joshua, chapter 1, verse 9. Sabi, have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sino kinakausap dito? Si Joshua. Sinasabihan, di ba inutusan kita na magpakalakas ka, magpakatapang ka? Bakit? Kasi si Moses sa kanyang leader, namatay na. At kinocommand siya ng Panginoon na siya yung papalit. Pero ang laging bilin ng Diyos sa kanya, magpakalakas ka, magpakatapang ka. At ikaw kapatid, tayo mismo, sinasabihan ng Diyos sa gitna man ng hamon ng buhay, anuman ang ating nararanasan, kinakailangan magpakalakas, magpakatapang. Bakit? For God, sabi rito, for the Lord your God be with you wherever you go. Amen? Ang Diyos ang sasama sa atin. Minsan ang pinangahawakan natin, yung kasama natin sa bahay, yung mga mahal natin sa buhay, even yung ating sariling lakas, kakayanan. Kaya pagka nawala na inaasahan, pinanghihinaan, pinanunupay pa yan. Katulad ni Joshua. Pero laging inulit-ulit sa chapter 1 ng Joshua, kung ilang beses sinabi ng Panginoon, inutusan ka, di ba? Sabi ko sa iyo, magpakalakas ka, magpakatapang ka, sapagkat ako'y sasama sa iyo. The Israelites
Israelite journey to Promised Land, yun yung Canaan, is challenging and new to them. Yung paglakbay nila patungo sa Canaan, yung Promised Land, ito yung isang malaking hamon sa kanila. Bakit? Bago sa kanila eh. Hindi sila na-use sa lugar ng Canaan. Bago. Pero mga kapatid, doon sa Promised Land na yon, yung Canaan na yon na pupuntahan nila, kung sila ay galing sa wilderness, a land without water, itong Canaan na to, ito yung tinatawag na place of promise. Yung lugar na naandon ang pangako ng Diyos na kung saan naandun yung milk and honey. Andun ang pangako ng Diyos. Kaya may mga bagay na ipinararanas sa atin mismo ng Panginoon, maranasan natin yung wilderness para mabago tayo. Para makita natin na ang Diyos ay laging may nakahanda higit pa sa ating inaasahan. Pero ito ang tao, katulad ko, katulad mo. Some complain. Diba? Ang daling magreklamo. Lord naman, kasi sabi mo, ganito eh. Pero ito wag naman nating abutin. Some complained and died. Namatay. Kako-complain. Ayun, namatay yung iba. Wala pa namang namamatay sa atin na namatay ng puro reklamo, ano? Kaya lang yung spirit po natin, tandaan po natin. Wag po tayong mahiratin na tayo nagre-reklamo. Sabi, mamamatay. But those who trusted and obeyed God went on their way to Canaan. The place, sabi ko, dinagdagan ko lang, the place of promise. So yung mga nagtitiwala at sumusunod sa Diyos, nagpatuloy lang sila patungo sa Kanaan. Tayo mga kapatid, wala dito yung buhay na hinahanap mo. Wala dito yung mga dapat mong asahan. Nasa Panginoon, ang Diyos ang tugon, ang Diyos ang sagot sa lahat ng pangangailangan natin. Amen? Nasa Panginoon. Dahil siya lang yung hindi nagbabago. Tayo, pabago-bago. Siya lang yung ang pag-ibig niya hindi nagmamalim. Pero tayo ngayon, may kondisyon. Kung ang Diyos ay walang kondisyon, ang tao, ang daming kondisyon. Mamahalin lang kita kung. Kaya pag God, itinanaw po natin ang ating mga sarili, doon sa mga bagay, oo, tama yan. Lahat naman talaga tayo may kailangan. Pero kung hahanapin natin na mapulfill lahat by your own, o kaya doon sa mga taong pwede nating asahan, kapatid, mabibigo ka, masasaktan ka. Pero ang Diyos, He is much willing to meet, to supply, to provide the things for His children. Noon po, nung bago-bago pa lang po ako na Kristiyano, simple lang po yung kailangan ko noon eh. Madalas po kasi kami mag-ulam noon nung pag may kanin na kami, tuwan-tuwa na po kami. Kasi pwedeng mag-ulam ng asin, tubig na may asin. Pwedeng mag-ulam ng patis, sasaw-saw na ng patis. Bata pa po ako. Sensya na ka, naiiyak ako, naaalala ko. Bata pa lang ako, inayawan ko na yung ganung buhay. Sabi ko, ayoko ng ganito. Pero dahil bata pa ako, inayawan ko na yun. Lalo na nung patuloy akong nag-aaral ng salita ng Diyos, na bago nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya muna kailangan ng tao. Sabi ko na nga tignan mo nga, maging ang Bible nagsasabi na bago nilikha ng Diyos ang tao, binigay niya muna kailangan ng tao. Why? Bakit? Maraming tao ngayon, gutom, hirap. Kaya lalong tumaas yung antas ng aking pananampalataya. Lord, sabi ko, nasa iyo talaga. Bata pa ako noon. At tayo mga kapatid, maaaring hindi po tayo bata sa edad. Pero may mga bagay sa buhay po natin na minsan parang ang pananaw natin sa Diyos, parang lagi tayong bata. Na hindi natin kayang makita ang kalakihan, ang kadakilaan ng ating Diyos. Hindi, may dala ko rin. Thank you. So, makikita po natin dito mga kapatid, yung journey natin sa buhay,
control yun ng Diyos. Kaya nga lang, hindi muna ibinibigay ng lahat ng Panginoon. Para ano? Dahil tayo po ay gusto pang ayusin, baguhin, at matuto po tayo na makita na kailangan po natin lagi ang presensya ng Diyos. Sabi, the glory of God is the manifestation of the presence and power of God. Naranasan nila ang magpatuloy sa kanilang journey dahil, sabi, yung kalwalhatian ng Diyos ang siya'y mismong nahayag sa pamagitan ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Ito nga'y sabi ko, the tabernacle signifies always presence and power of God that is strengthened. Iyon yung nagpalakas sa kanila and made the Israelites courageous in pursuing the journey. Kaya sila nakapagpatuloy, mga kapatid. Hindi madali, ang dami mong dala-dala, hindi mahirap. Stranger ka dun sa lugar na iyong paglalakbay. Tayo rin, stranger din naman tayo sa mundong ito eh. Yung mga bagay na pinapayagan ng Diyos maganap, stranger din tayo. Kaya nga pag may namatay, nagulat pa. Katulad nung Huwebes po, funeral service po kami. Sabi nung nanay, kasi 9 years old lang yung bata, sabi nung nanay, naku Ate Ochi, sabi niya, hindi ko alam paano kung tatanggapin yung pagkawala ng bunso namin, pati yung asawa niya. Tulungan mo nga yung asawa ko kasi iyak daw na. At talaga namang manifested, payat na payat. E di na nag-share ako ng salita ng Diyos, ano pa talaga ang tao? So in short, sa biyaya po ng Panginoon at kapangyarihan ng kanyang salita, sabi nung nanay, sabi niya, Ate Ochi, sabi niya, salamat. Salamat sa Lord na binigyan niya ako ng kaunawaan na ang buhay talaga ng tao ay kinakailangan tanggapin ang pagkawala sa mundong ating ginagalawan. Kapatid, anong bigat, anong wilderness meron ka? Na parang wala ka ng lakas. Na parang bang ginawa mo na ang lahat, pero still, nararanasan mo yung wilderness na yan. Ang susi ng mga taga-Israelita, na natili sila sa presensya ng Diyos. Kaya sa panahon ng kawalan, sa panahon ng mga hamon ng buhay, wilderness in life, we need to seek the presence of God. At kung naandun na tayo sa presensya ng Diyos, mga kapatid, manatili ka. At magpatuloy ka. Hindi yung inilalagay ka ng Diyos. Wag na ang dami kong problema kayo na lang muna. Mga kapatid, hindi po tayo ilalagay sa bed of roses ng Lord. Bakit? Hindi pa talaga natin siya kilala. Ang kilala lang natin at ang alam lang natin, yung gusto lang nating makita at yung kaya. Sabi ko nga, ang hirap tignan na pag ang bata ay 20 years old na pero nakadiaper pa. Ilan taong ka na sa Lord? Na pag, halika, punta tayo sa gawain. Ang dami kong gagawin. May lalaba, mag-aano. Kaya nga yung prayer meeting pinag-iimbita. Why? Kasi alam natin where 2 or 3 gather in the name of Jesus, His presence is there. Amen. Tapos, pupunta ka ng linggo, lulugo-lugo ka. Kasi pastora, ganito, may sakit. Kasi sabi ni pastora sa akin, ay, mga kamag-anak ko, sabihan mo nga yung mga kamag-anak mo, huwag ka lang tatawagin pag may funeral service na. Kailangan yung time pa lang ng Bible study, makinig na sila. Kaya sabi ko doon sa mga namatayan, pasensya na kayo. Hindi kami nananalangin para sa patay at sinasabi ko rin sa inyo, hindi kami nananalangin sa patay. Pinapanalangin namin ang may buhay pa. Amen? Dahil ang patay, nahatulan na. Pero ang buhay may pag-asa pa na mabago at maranasan ang pangako ng Diyos. At tayo, kaya tayo nahihirapan, kaya tayo nag-struggle. Binabago tayo ng Diyos. Pinipigilan niya ng kaaway para ikaw ay sumuko na at umayaw na. At sa pag-ayaw mo, saan ka pupunta? Sige nga. Sabi ko kay Pastora, si Pastor Charles Stanley, namatay siya, 91 years old. Na nakita ko yon, nangangaral, nakaupo na. Pero hanggang sa mamatay siya, hindi siya tumigil mangaral. Naging inspirasyon ko siya.
hanggang kaya ko. Loobin mo, Lord, na hindi ako sumuko magbahagi ng iyong salita. Marami pa pong tao ang nangangailangan ng kaligtasan. Huwag tayong mahirati na dito, ang tagal-tagal na, walang bunga. Gawin nyo ng paraan. At itong mga Israelita na ito, mga kapatid, nagpakalakas sila at nagpakatapang para makapagpatuloy sa lakbayin na kanilang nilalakbay. At tayo ganun din. Habang tayo may buhay, samantalahin po natin ang pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa atin na siya'y ating paglingkuran dahil ito talaga ang ating buhay. Ang maglingkod, magpuri at magparangal sa ating Panginoon. The Spirit of God is the carrier of the presence and power of God. Ang banal na Espiritu ang magdadala ng kanyang presensya at kapangyarihan sa iyo, sa akin. At iyon ang kailangan natin, mga kapatid. The presence and the power of God brought by the Spirit of God. Saan ka pupunta? Nalulungkot ka, may problema ka. Saan ka pupunta, kapatid? Hanapin mo ang presensya ng Diyos. Sabi rito, kaya minsan ang hirap mabago. Dahil, sabi, the glory of God can be experienced spiritually or physically. Sabi, minsan kaya tayo mahirap mabago dahil nagkakaroon tayo ng takot, pag-aalinlangan. Kasi hindi tayo na-use. Pastora, pag ako'y mag-share ng salita ng Diyos, paano gagawin ko? Paano kung may magtanong? Ganyan yung mga fear namin noon. Pupunta kami Bible study. Pastora, may nagtanong, may nag-away. Magsisimula kami, kasi experience ko yun Magsisimula lang kami ng Bible study, biglang may nag-away na. Anong gagawin mo? Makikipagsuntukan ka rin ba? Manahimik at manalangin ka. Amen? Dahil hindi tayo na-use. Alam niyo mga kapatid, itong paglingkod sa Panginoon. Oo nga't hindi tayo na-use. Pero kung alam natin na ang buhay natin ay nakalaan na para sa Panginoon, at inaasahan natin mawala man tayo sa mundong ito, buhay na walang ganang inilalaan niya. Ngayon pa lang, ariin mong patay ka na. Ang hirap mamatay sa sarili. Empowering us. Kaya dito makita natin, mga kapatid, na para ikaw ay mabigyan ng panibagong lakas, maging matapang, maging malakas, kailangan po natin ang patuloy na pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Empowering us to be strong and courageous. At ano pa ho ang magagawa ng presensya ng Diyos na makatutulong sa atin para mabago? Number 2, sabi rito, comforting us when we're going through hard times. Ang hirap maaliw, mga kapatid, ng buhay na ikaw ay dumadanas ng mabigat na sitwasyon. Kadalasan kasi pag mabigat ng sitwasyon, umiyak ka. Tumigil ka na sa mga pinaggagawa mo. Pagganahin mo na yung mga contact mo, yung mga, kumbaga kung may mga iba't ibang antena, yung mga radar mo. Alam niyo mga kapatid, nung binubulay ko po ito, kasi sabi ko, saan ko ipapasok dito yung karanasan ko? Basahin po muna natin yung text ng Joshua, chapter 1, verse 5. Ano yung sinasabi niya sa Joshua? Sabi, no one will be able to stand up against you all the days of your life. And I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you, nor forsake you. Sabi ko nga, si Josue, kinakausap siya ng Panginoon. Ang iyong leader, na aking lingkod na si Moises, ay namatay na. Kaya rise up, tumayo ka dyan. At ikaw ang magdadala dito sa mga Israelita. Pero iyan ang isang salita, pangako ng Diyos kay Joshua. Walang sino man ang makatatayo laban sa iyo sa buong buhay mo.
Kung paano ako sumama kay Moses, sasamahan kita. Kapatid, itong hard times ng buhay na ito, hindi ka na-use. Kasi masarap ang buhay mo. Masarap ang kinakain mo. Kayang-kaya mong kitain ang kailangan mo. But, the hard times in life, yung bagay na hindi ka na-use. At mahirap yun. Marami po akong naranasan ng mga hard times. Pero naranasan ko ang pagsama ng Diyos. Isa na sa nagsabi sa akin, sabi ni Sir Delpa, Sir Oji, ikaw ba't lagi kang nag-iisa? Pwede ka naman tumira dun sa mga anak mo, pumisan. Ikaw mas gusto mong nag-iisa. Alam nyo kasi, minsan pag may hard times, yung iba ang hinahanap kasama para maihinga yung bigat ng kalooban. Ako, mas na-use akong mag-isa. Nung maoperahan ako sa gallbladder stone, walang pera, marami akong naranasan. Lalo tigit, nung dinil ako ng Panginoon, yung aking kalooban, yung aking kalalagayan sa buhay, naranasan ko, buhay ako pero para akong patay. Wala na ako ng lakas. Umiiyak na lang ako sa Panginoon, Lord. Parang patay ako. Kahit galit na galit ka, hindi mo pwedeng ipakita yung galit mo. Kahit gusto mong gumante, hindi ka pwedeng gumante. Sabi ko, Lord, feeling ko, patay na ako. Kaya lang alam kong buhay ako dahil na nakakapanalangin pa ako na umiiyak ako. Dahil may hard times. Pero bunga ng hard times na yon, deep within, sa buhay ko, pinalakas ako ng Diyos. Naranasan ko na harapin ang maraming bagay. Naranasan kong humakbang dahil sa pagsunod sa Panginoon. Naranasan kong tanggapin ang mga salita ng mga tao masakit. Pero hindi nila alam ang mga bagay na nagaganap dahil sa pagsunod sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, itong trabaho ni Joshua, Joshua's new job consists of leading more than 2 million people into a strange new land and conquering it. Iyon ang haharapin ni Josue. May tao siyang dadalhin, 2 milyon. At dadalhin doon sa lugar na bago din sa kanya. Pero kinakailangan ito ay malampasan. Kapatid, may mga bagay na magagawa sa iyo ng Panginoon, kaya pinararanas sa iyo yung hard times na yan. Kasi kung tayo ay mahihirate sa masarap na buhay, masarap na pagkain, paano pagka wala ng mabiling pagkain? Paano kung wala ng tubig? Ano na ang gagawin mo? Pero si Joshua, kinausap siya ng Panginoon dahil meron siyang malaking gawain. At kailangan niyang magkaroon ng comfort, ng assurance. At ikaw, kapatid, nais ng Diyos na siya mismo ang maranasan mo. Na ang maging kaaliwan mo sa gitna ng iyong pag-iisa, sa gitna ng iyong mabigat na sitwasyon, maranasan mo na ang Diyos ay kasama mo. Amen? At masarap pong kasama ang Diyos. Maaring nag-iisa ka katulad ko. Pero sabi ko nga, salamat Panginoon dahil akin ang kapayapaan mo. Hindi kinukwento ko sa inyo. May mga kailangan din ako. Pero hindi yan ang magpapatigil sa akin para ako'y tumakbo, magpatuloy na gawin ang kalooban ng Diyos. Nadadapa? Oo, nadapa din ako. Pero hindi yan ang naging dahilan para tumigil na ako. Napapagod? Oo, napapagod din ako. Pero hindi ang lahat ng yan makapipigil para hindi na ako maglingkod. Sabi ko nga, Panginoon, pribilehiyo namin na ang buhay namin parang basura noon, magamit sa kapurihan at kalwalatian ng Diyos. Kaya kapatid, wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Kung ano man ang mga hard times sa iyong buhay, allow God to comfort you. Just go on. Move on. The journey of our lives ay talagang laging bago kapag may ginagawa ang Diyos. Magpatuloy ka, kapatid.
Dahil ang buhay natin, 1 minuto lang, para sabi ng Bible, 1 kisap mata lang. Pwedeng mamatay na tayo eh. Wala kang dadalhin, wala kang kasama. Isa-isa tayong haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Wala tayong dala-dala. At yun yung nakikita ko every time na nagkakaroon ng funeral service. Sabi ko, tingnan mo nga itong mga namatay, may pera man yan o wala? May dala ba? Wala. May nagmamahal, may magulang, may kapatid, may anak, may kasama ba? Wala. At tayo kapatid, tanging ang makakasama natin, wala pong iba kundi ang Diyos na nagmamahal sa atin. At kinakailangan po nating maging sapat. Ang kasapatan ng Diyos, ang tunay na kasapatan ng bawat isa sa atin. And even in hard times, God is with us. Sabi rito, without God, it can be frightening. Nakakatakot talaga. Di ba? Mahirap talaga kung wala ang Diyos. But with God, it can be a great adventure. Kasama mo ang Diyos, marami kang mga kamanghamanghang mararanasan. Just as God was with Joshua, He is with us. As we face our new challenges, we may not conquer nation, but every day, we face tough situation. Araw-araw, iba-iba ang ating mabigat na nararanasan. Pero kapag kasama natin ang Diyos, kaya natin mapagtagumpayan ang lahat ng yan. Amen? Sabi ko nga doon, pagkain lang. Ang gusto ko, Lord, ayoko nang iparanas yung sa mga anak ko, yung walang pagkain, mag-uulam ng patis, mag-uulam ng tubig na asin. Tubig na may asin. Sabi ko, Lord, ayoko nang iparanas sa mga anak. Simpleng prayer. But God is good. Pinaranas na ngayon ng Panginoon. Yung biyaya, masaganang biyaya. Dahil ako mismo, hindi ko na naranasan mag-ulam ng patis. Ng tubig na may asin. Kaya sabi ko, mapapalad ang mga bata ngayon. Juicy pa! Chicken na naman! Sabi namin sa Bicol, nag-mission kami. Tuyo lang. Nag-e-enjoy kami. Fried chicken na ang tingin namin. Bakit? Because God is with us. Amen? At kapatid, even sa gitna, sa hirap na iyong nararanasan, katulad ng mga Israelita, hindi madali. Pero, because of God's presence na kanilang nararanasan, nagpapatuloy sila. Amen? Kaya tayo magpatuloy tayo. Kahit na minsan parang di mo na gusto tumatayo, nagsasawa ka na. Sabi ko nga doon sa mga taga-tabak, okay na kailangan, mapalitan ako rito, baka magsasawa na kayo. Kaya doon si Pastora Malu. So, dito mga kapatid, makita po natin, naglalakbay lang po tayo dito. Wala po dito ang forever. Pansamantala lang. At ang nais ng Diyos, hindi natin kinakailangan makonquer ang buong nasyon ng Pilipinas. Pero at least, in every day na ating nararanasan na mga sitwasyon, mabigat na sitwasyon, lagi po natin tandaan, kasama po natin ang Diyos. Amen? Katulad ng pangako ng ating Panginoon kay Josue, hindi kita iiwanan, hindi kita pababaya. Kaya sa iyong pag-iisa, sa iyong pag-iyak, sa iyong mabigat na sitwasyon, magpatuloy ka lang kapatid, dahil ang Diyos ang ating kasama. Sabi, however, God promises that He will not abandon us or to fail to help us. By asking God to direct us, we can conquer many of life's challenges. What's a comforting assurance? Sabi rito, dahil sa mga pangako ng ating Panginoon, na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayan, at tutulungan tayo. Kailangan lang, matutunan nating humingi. Huwag natin parang, total naman, mabigat ang sabi ng Lord, di naman ako iiwanan, pababayan. Di bahala na siya. No. Kailangan nating manalangin, tumawag sa Kanya. Bakit? As you pray, knowing that you need God. Kailangan natin ng Diyos. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kailangan natin ng pagsama ng Diyos. May problema ka sa asawa, may problema ka sa magulang, may problema ka sa kalusugan, may problema ka sa pera. Lahat ng kailangan natin,
ang katugunan, walang iba kundi nasa Panginoon. Amen? Kaya nga lang minsan, ito ang nangyayari ngayon. Base doon sa kwento ni Pastora sa amin. Doon sa Canada, yung pumunta nga ng Canada, Pastora, ang isa lang napansin ko, ang nakakalungkot, walang tao sa church. Bakit walang tao? Kasi mga pinagpala. Kapatid, kaya ka pinagpala ng Diyos dahil umiyak ka, humingi ka. Dahil ikaw ay nakaranas ng kawalan, nakaranas ka ng kahirapan. God is good, God is faithful, you are already blessed. Para ikaw ay hindi mawala sa church, gamitin mo yung pagpapana na yan for the purpose of the kingdom of God. Iiwanan mo yan eh. Ay, hindi mo na ako mag-church overtime, double pay. Diba? Kaya lahat, oras, panahon, saturated na yung ating isip, yung ating lakas, ng mga bagay na gusto nating maabot, hindi mo masama yan. Pero ang Diyos pa rin ang nagpapala. At ang pagpapala na yan, ang pagtugon na yan, ang pagsama ng Diyos na yan, gamitin natin ayon sa layunin ng Diyos. At iyon ang nalilimutan ng marami. Kaya nakakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok. Kasi nilalayo po natin ang ating sarili doon sa magandang layunin at kalooban ng ating Panginoon. At even the presence of God, hindi na po natin kinasasabikan. Kaya dumalo po kayo sa gawain ng panalangin. Marami, alam ko, hindi man kayo nagsasalita. Marami po kayong mga hard times. Nananahimik kayo kasi ayaw niyong mamarites. Pero sa Panginoon, hindi mo man sabihin, alam niya na yan. Pero kinakailangan mo lang sabihin bilang pagpapahayag na kailangan mo ang Diyos, pagpapahayag ng pagpapakumbaba sa Diyos, at pagdeklara, Lord, I need you. Masarap pong kasama ang Diyos. Mahirap lang sabihin sa pamagitan ng mga labi. Nakita ko po ang kabutihan ng Diyos. Noon, lagi lang kong sinasabihan ni Pastora, naku, Ochi, kung ako'y pinabayaan ng Diyos, di sana hindi na ako naglilingkod. Pero sa lahat ng aking naranasan sa buhay, ang pagsama ng Diyos ang aking nararanasan. Diba? Maraming naranasan si Pastora. Pagkakasakit lang eh. Baka kung ikaw ang sabi, may cancer ka, baka umiyak ka na, mamatay na ako. Sabihin pa ni Pastora, di kunin na ako ni Lord kung wala na akong gampanin. Pero hanggang ngayon naman, maganda pa rin. Malakas na sa kapurihan ng Panginoon. Kaya subukan nyo ng mga ngaral dito. Ay, mga kapatid, kamusta po kayo dyan? Di ba? Kailangan maganda, malakas. Kailangan mananagumpay. Sa gitna man ng mga hamon ng buhay, kapatid, huwag mong hanapin na ikaw ang mapagod at gumawa. Hanapin mo ang presensya ng Diyos at ang pagsama ng Diyos ang maging katugunan mo para ikaw ay managumpay. Amen! 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 Palakpakan natin ang ating even in hard times, God is with us. At iyon ang masarap na kasama. Ang tao lagi lang may sinasabi yan. Minsan nga, mape-pressure ka pa. Dapat ganito, dapat ganyan. Dapat ganito, dapat ganyan. Ito lang, hindi mo na alam. Sa dami ng mga nagsasabing dapat. Yung dapat na gusto ng Diyos ang gawin mo, sigurado, sasamahan ka pa ng Diyos. Amen? Praise God! May kaaliwan sa Panginoon. Kahit nasa gitna ng mabigat na sitwasyon. At pangatlo, sabi, ang presensya ng Diyos ay tutulong sa atin para bigyan tayo ng pag-asa at, sabi, deeper joy. Giving us hope and deeper joy. Ayan. Tignan natin yung text dito sa awit o sa Psalm 16 verse 9 to 11. Sabi rito, therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure.
because you will not abandon me to the grave, nor will you let your Holy One see decay. You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand. Sino yung nagsasalita nito? Si David. Si David, marami siyang naranasan. Alam nyo, siya yung pinamagatan o tinawag sa Bible na a man after God's own heart. Itong lalaki na ito, na tinawag, pinili, natagpuan ng Diyos, malapit sa puso ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin pinili, siya ay perfecto. Nagkasala siya. Nakapag-commit siya ng adultery. Nakapag-commit siya ng hindi man siya ang personal na nakapatay, pero inutos niya. So, ibig sabihin, mabigat din ang kalagayan o kasalanan na nagawa ni David. But still, hindi po nabago na siya pa rin yung isang lalaki na malapit sa puso ng Diyos. Bakit? Sabi rito sa letter A, tingnan natin. The joy and benefits of a life live in companionship with God. God let us enjoy the now, enjoy now and eternally. Sabi rito, yung kagalakan, ang benepisyo nito sa buhay nito, habang tayo ay nakikisama, nakikipag-commune, kasama natin ang Diyos, sumusunod tayo sa Kanya, kahit na sa gitna ng problema, sa gitna ng kawalan, sa gitna ng sakit at karamdaman, ang kagalakan ay mararanasan. Ngayon, sabi, enjoy now and eternally. Bakit? Bakit kasama eternally? Bakit ngayon? The joy is the fruit of the Holy Spirit. Ang kagalakan ay bunga ito, binibigay ito ng banal na Espiritu. Hindi mo yan kayang maranasan dahil marami kang ari-arian. Hindi mo yan maranasan dahil meron kang kaibigan o sino mang mahal sa buhay. Ang kagalakan, this is the fruit of the Holy Spirit that dwells in our hearts. Na kaya kahit sugatan ka na, kahit na marami ka ng sitwasyon, kahit na parang hirap ka na at parang feeling mo, patay ka na physically, but still, the promise of joy mula sa Panginoon ay naindyan. Amen? Ay nako, napakabuti talaga ng Lord. Mahirap lang po banggitin, pero alam ko naman na maging kayo ay nakakaranas ng tunay na kagalakan mula sa ating Panginoon. At iyon po ay ating pagyamanin. Sabi, nagagalak palagi si David kasi natagpuan niya yung sikreto ng kagalakan sa kanyang buhay. At tayo mga kapatid, there are times inaalaw ng Diyos ang iba't ibang mga hamon para maranasan mo na ang pag-asa mo talaga wala sa bagay sa mundo ito o sa tao, sino man tao dito sa mundo, kundi ang pag-asa natin, ang sikreto nito ay walang iba kundi sa Panginoon. And true joy is far deeper than happiness. We can feel joy in spite of our deepest troubles. Happiness is temporary because it is on external circumstances, but joy is lasting because it is based on God's presence within us. Iba ang joy doon sa happiness. Happiness kasi yan, sabi ito yung panlabas lang. O binigyan ka ng meron kang bagong ganito, masaya ka. But the joy, sabi galing to sa loob. Mula ito sa loob na kung saan minsan may kagalakan ka nga na unexplainable. Hindi mo maipaliwanag, bakit ganito? Parang galak na galak ako pero wala naman akong pera. Kasi nga bunga iyon ng Espiritu ng Diyos na nasa atin. Kaya naisin natin ang presensya ng Diyos na nagbibigay ng tunay na kagalakan. Kagalakan na kinakatagpo ng Diyos ang laman ng ating mga puso at isipan. As we contemplate His daily presence, we will find contentment. Habang pinagbubulay natin, pinagnilay-nilayan natin, ang Diyos, na ang presensya ng Diyos, sabi, ito yung magdadala sa atin para tayo makontento. Alam nyo,
masarap din ang ikaw ay contented no matter what na meron ka. Kasi para bang pagka-kontento ka sa buhay, sapat na kung ano ang meron ka. Nakikisaya ka kung ikaw ay nakakakita ng pinagpapala, hindi makigala ka. Kasi kontento ka. Nagpapasalamat ka lagi na kahit ito lang ang nararanasan mo. Alam niyo sa paglilingkod, hindi niyo kinakailangan makipag-compete. Bakit kasi yung gawain doon, ba't lumalago itong nakaatang sa akin, ba't kami-kami lang? Alam niyo kapatid, isang kaluluwa lang ang makapanumbalik sa Panginoon. Sabi, 1,000 anghel ang nagagalak doon sa kalangitan. Kaya kung ginagawa natin ang pinagagawa ng Panginoon sa atin, tuloy mo lang. At gawin mo yan na wala ka bang motibo, kundi ang ganapin at gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil ang nagliligtas, walang iba kundi ang Panginoon. Ang nagpapalago ng buhay natin, wala ring iba kundi ang tulong at presensya ng Panginoon. Tayo, ikaw ang mahalaga sa Diyos. Nais niya na maranasan mo na kahit nandito sa buhay, hindi na tayo exempted sa mga hamon at pagsubok ng buhay, sa mga kapaguran, kahirapan, kawalan. Hindi tayo exempted dyan. Pero sasabihin ko sa inyo, dahil doon sa buhay na pag-asa at kagalakan na binibigay ng Diyos, mararanasan natin, magiging kontento ka dahil nagagalak tayo sa ating Panginoon. As we understand the future He has for us, we will experience joy and let us not base our lives on circumstances, but to God. Ibase po natin ang ating mga buhay, huwag sa kung ano-ano pa man kapatid, kundi sa Diyos. Alam niyo, masarap talaga na meron kang time na ikaw ay magnilay-nilay. Kasi ang Panginoon sa maraming pagkakataon, nangungusap siya. Bakit ba ako malungkot? Bakit ba lagi akong parang ganito, mainit ang ulo? Bakit ba? Yun yung time na kung saan siyasatin mo ang puso mo. Bakit ka na wawala ng gana sa paglilingkod? Hindi nyo ba alam, rewarded ang paglilingkod sa Diyos? At iyon ang lagi ko inilalagay sa sarili ko. Kaya sa gitna man ng mga hamon, sa gitna man ng mga nararanasan, lagi ko sinasabi, sabi mo, Panginoon. Kaya dapat alam po natin, bakit mo ginagawa ang maglingkod? Bakit mo ginagawa ang ikaw ay gumawa? Bakit mo ginagawa even pagbibigay? Bakit ka nagbibigay sa gawain ng Panginoon? Pag hindi po natin unawa, hanapin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na pag ipinaunawa naman sa atin ng Panginoon, gawin mo para maranasan mo ang katotohanan ng mga pangako ng Diyos. Amen? Para ano? Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na pag-asa at kagalakan. Kapatid, kung nawawalan ka na ng pag-asa, kung para bang ang buhay mo sa araw-araw puro reklamo, huwag mo hintayin mamatay ka. Katulad ng mga Israelita. Dahil ang binibigay ng Diyos pag-asa at kagalakan. Kaya nga, pag ikaw parang hindi ka na makaawit, basahin mo yung awit, 150 verse 6. Let everything that has breath praise the Lord. Hindi ka na makapagpuri kasi bigat na yung sitwasyon mo. Sabi ng Biblia, as long na meron kang hininga, magpuri ka sa Diyos. Kaya tignan nyo ang ating pagpupuri. Pag masaya, maging masaya ka. Pag worship talaga, sumamba ka, isuko mo yung sarili mo. Bakit? Kasi after natin gawin ang kalooban ng Diyos, andun naman ang pangako ng Diyos, andito ako anak, hindi kita iniiwan, hindi kita pinababayaan. Amen? Mas malungkot pag wala kang gagawin sa Panginoon. Mamamatay ang ating espiritu, mamamatay ang apoy ng pag-ibig natin sa Diyos. Mabubuhay tayo sa mundong ito na lahat ng bagay ay pansamantala lamang. Amen? Nasain natin na dumating tayo sa punto ng buhay natin na hanggang kung ito man ang haba ng buhay ko, Lord, ang buhay ko sadyang laan para sa iyo. Amen? Sabi po sa ating conclusion, God demonstrated His ability to work in all things for good. Pinakita na ng Panginoon na lahat ng bagay ay gagawa sa ikabubuti natin. Sabi sa Romans 8:28. Sabi, no problem is too hard nor complicated for God if we are willing to let Him help us. Sabi, walang problema na mahirap para sa Panginoon o komplikado mismo sa Diyos. Kung
tayo ay magnanais na hayaan natin siya na tayo ay kanyang tulungan. Amen? Amen ba? Nais niyo po bang maranasan ang tulong ng Panginoon? Dahil binabago tayo. Inaayos tayo. Gusto ng Panginoon, katulad ng mga Israelita, marating natin yung promised land. Yung Canaan o Kanaan. Hanggang doon tayo eh. Imaginin po natin, ang promise ng Panginoon, life in eternity. Yung buhay na walang hanggan. Wala po dito yun. Itong mga tao ng mga Israelita, mga kapatid, yun ang nais ng Diyos. Marating yung pangako ng Diyos. At tayo, yung pangako ng Diyos sa ngayon, sa kanyang salita, panghawakan natin yan. Huwag mong bitawan. Dahil sa dulo nito, yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, hindi po yan mababago. Ang Diyos po natin kailanman hindi nagbabago. Kung anong sinabi niya, gaganapin niya ito. Maniwala ka o hindi, sumunod ka o hindi, gaganapin niya ito. Ang tanong, are we willing na manatili sa presensya ng Diyos para tayo ay mabago? Kaya itong pagsamba natin, mga kapatid, practice pa lang dito sa mundo. Dahil pag dinala na po tayo sa piling ng ating Panginoon, wala na pong walang hanggang pagpupuri at pagsamba ang gagawin sa atin ng ating Panginoon. Amen? Amen? Kaya magalak ka, kapatid. Maybe, dahil sa iyong mga nararanasan, ikaw ay napagod, nabigatan. Siguro, this is the time to refresh us in the presence of God. Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Sabi po ng ating awitin, times of refreshing. Kailangan po muna nating ma-refresh, kapatid. Hayaan po natin na bigyan tayo ng panibagong sigla at lakas ng ating Panginoon. Hindi po malayo ang ating Diyos sa atin. Actually, He is willing, more than willing, na tulungan tayo kung tayo lamang ay patuloy na magnanais, makapanatili, makapanahan sa presensya ng ating Diyos. Maaring marami kang disappointment, kabiguan, na naranasan. Maring ikaw ay may mga inaasahan na up to now, hindi mo pa natatanggap. Kasi ang journey natin, hindi pa rin talaga natatapos. At ang katapusan po nito, hanggang sa tayo dumating sa hangganan ng Panginoon na inilaan para sa iyo at para sa akin. Kapatid, kailangan po nating makapanahan sa presensya ng Diyos. For us to be refreshed, for us to be empowered, and let's worship the Lord. Father, in Jesus' name, marami pong salamat sa magandang umaga na ito, sa time and opportunity to worship you, to dwell in your holy presence. Panginoon, narito ang iyong mga anak at ikaw ang higit na nakasasaliksik, nakakaalam ng laman ng puso at isipan ng bawat isa. We want to rest in your presence, O God. Hallelujah. For us to be refreshed, for us to be changed for your glory. Hallelujah. Times of refreshing. Thank you, Lord Jesus. Times of refreshing. Times of refreshing. Here in your presence. No greater blessing.
than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Kapatid, only God knows your trials, your challenges in life. Alam ng Panginoon kung gaano ka pagod sa iyong mga nararanasan. Halos sumuko ka na gawin ang tama at mag-focus sa mga bagay na makapagpapalayo lalo sa Panginoon. Samantalang ang nais ng Diyos, patuloy tayong manatili sa presensya ng ating Diyos for us to be changed, for us to be refreshed, for us to be comfort, for us to be empowered. Just worship the Lord and give your heart to the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Be with you. Times of refreshing. Times of refreshing. Thank you, Lord. Here in your presence. You want to be refreshed, kapatid? No greater blessing. Receive the blessing of God than being with you. The presence of God is more than enough. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. There's no greater joy. There's no greater joy, Lord, than being with you. Wala na pong ibang kagalakan, Panginoon, ang patuloy na makapanahan at makapanatili sa iyong presensya. Narito ang iyong mga Panginoon, maaaring lahat po ng pamamaraan ay amin ang nagagawa o nagawa para lamang namin maranasan ang tunay na kapayapaan upang kami, O Diyos, ay patuloy na makaranas ng tunay na kagalakan. But this morning, Father, naunawaan namin that only you can fill us for us to be changed. Hindi po kami makapanahan sa aming mga sariling nararamdaman, kakayanan, sariling kaalaman. Katulad po ng mga taga-Israelita, katulad po ni Joshua, nilagay mo siya sa isang gawain, Panginoon, na bago rin sa kanya. Panginoon, may mga bago po kaming nararanasan habang kami, O Diyos, ay gumagawa at naglilingkod sa iyo. Kaya kailangan ka namin. Kailangan namin ang tulong mo para kami mabago. Para kami, Panginoon, ay makaranas ng tunay na pag-asa at malalim na kagalakan at tanging ikaw lang ang makapagbibigay sa gitna ng mga hamon at pagsubok. Kaya, O Diyos, tulungan mo kami na sa pamagitan ng aral ng iyong salita, gustuin namin ang makapanatili sa iyong presensya, sapagkat ang buhay po namin sa mundo, a full of journey and challenges, O God. And only you can empower us, only you can comfort us, O God, and only you, Lord, ang tunay na makapagbibigay ng pag-asa at tunay na malalim na kagalakan. Hallelujah. Mga kapatid, patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. I love to be in your presence, Lord. Manatili po tayo sa I presensya. love to be Hallelujah. with you. Hallelujah. When I touch your glory, your Hallelujah. spirit restores. Praise you, How I Jesus. love
just dwell in the presence of God. I love to be in your presence, Lumapit ka, Lord. kapatid, sa presensya ng Diyos. I love to Huwag be mong pag-alinlangan with you. ang pwedeng gawin ng Diyos For sa iyong when I nararanasan. touch your May ginagawa siya. glory, your May binabago spirit siya. restores me. Kinakailangan How I matutunan natin. love to Hanapin at manatili be sa with presensya ng Diyos. you. Hallelujah. Lord, I love to be with you. Even ang iyong pain na nararanasan. Disappear whenever I'm with you. Yes, Lord Jesus. Every care becomes a prayer that I can be with you. I love, Lord. I love to be in your presence, Lord. I love to be with you. For when I touch your glory, your spirit restores me. How I love to be with you. Lord, I love to be with you. I exchange. I exchange all my pain, and you give me perfect peace. Your spirit's pearls is like a cloud that washes over me. I love to be. I love to be in your presence, Lord. I love to be with you. Thank you, Jesus. For when I touch your glory, your spirit restores me. How I love to be with you. Lord, I love to be I exchange. Yes, Lord. I exchange all my pain, and you give me perfect peace. Your steadfast love is like a flood that washes over me. I love to be. And I love to be Kapatid, in your presence, Lord. may mga pain ka bang I love to be nararanasan? with you. Bunga ng iyong pagsunod sa For Panginoon. when I touch your glory, Sabi, papalitan dito your ng spirit tunay restores at perpektong me. kapayapaan How I love to be ng ating Panginoon. with you. Ang pag-ibig niya na hindi Lord, nagmamali, I love to be patuloy niyang ipaparanas. Just feel the presence of God. Just feel and remain in God's presence. For He is with us right now. Kapatid, nakikita ka naman talaga ng ating Panginoon. Katulad din ng aking naranasan noon. Akala ko patay na ako dahil wala na akong karapatan. Para sa aking sarili. Hindi ko pwedeng ipakita yung galit kahit galit na galit ako. Hindi ko pwedeng isumbat ang maraming bagay dahil wala akong karapatan. Kapatid, anong bagay ang iyong nararanasan? Lalo mong ipakita ang pag-ibig at pagmamahal mo sa Diyos. Sabi, those who trust and obey God, hindi niya binibigo. Siya na nagtitiwala at sumusunod sa Kanya, sa ating Diyos. Kailanman hindi ka bibigoin, kapatid. Allow God to move in your life. Allow God to change you according to His perfect plan in your life. Kapatid, mahal po tayo ng ating Diyos. Ang presensya niya, ang siyang lagi nating hanapin. Katulad ng mga Israelita.
Patuloy silang nagbibigay ng oras, panahon, sambahin upang makapanatili sa presensya ng ating Diyos. Wala sa tao, wala sa anumang bagay, lalo't wala sa iyong sariling kaparaanan ang tugon na iyong hinahanap. Tanging ang Diyos lang ang makapagpupuno ng iyong pangangailangan. Tanging ang Diyos lamang ang kailangan mo dahil hindi siya nagbabago. He is the same yesterday and forever. The journey in this life, ang kailangan po natin, siya ang ating makasama. Kapatid, alam ng Diyos ang iyong nararanasan. Alam ng Panginoon ang iyong kalalagayan. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. I exchange. I exchange all my pain, and you give me perfect peace. Yes, Lord, thank you. Your steadfast love is like a flood that washes over me. I love to be in your presence, Lord. Yes, Lord. I love to be with you. Fill us, Lord. For when I touch your glory, your spirit restores me. How I love to be with you. Lord, I love to be with you. Lord, I love to be with you. Father in heaven, Ikaw na Diyos na nakatayo sa aming kalagitnaan. Ikaw na Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na dahilan kung bakit kami nabubuhay dahil maging ang aming hininga ay hawak mo. Ikaw ang Diyos na nagsusupply maging ng aming kalakasan upang kami makagawa sa araw-araw. Ikaw rin ang Diyos kung bakit kami nagtitipon-tipon sa bahay-sambahang ito dahil ang pangako mo, 2 o higit pa o 3 at higit pa na magtitipon sa iyong pangalan, ikaw ang nasa aming kalagitnaan. Father, thank you that we declare that you are here, that you are with us. We are your children and you are our loving Father. Lord, thank you, O God. We praise you. We bless you. We glorify your holy name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at lahat tayo magsabi ng Amen and Amen and Amen. And to God be the glory. Thank you, Jesus. Hello. Kamusta po? Are you okay? Hello, good morning. Good morning pa din. Okay, sa announcement na po tayo. Kumusta kayong praise? Okay. Announcement po tayo. God is good. And all the time, God is good. Prayer meeting every Wednesday. 6:00 po yan ng hapon, ng paggabi. Ay, welcome nga pala kay Fanny. Hello, Fanny. Welcome. Ganda ng church, na? Ayan, kapatid ni Vanessa. During pandemic, thank you. Nagpadala yan sa church ng help, di ba? Yung mga balot-balot noon. Kaya nakita mo yung church ngayon, malaki na.
Kasin laki na namin. Okay, prayer meeting, balik tayo Wednesday po. Inaanyayahan namin kayo na kung wala naman po kayong kaabalahan, please, pakinggan po natin yung announcement para madagdagan po ang mga nananalangin. Dahil ang dami po nating kailangan ipanalangin. So please join with us every 6 o'clock ng Wednesday po. And right after, meron pong ginaganap na training para sa ating mga manggagawa. Wow, di ba? Di ba, Isme? Oh, consistent sila, Isme, at yung mag-asawa, William. Nakakatuwa talaga. Di ba, Ate Tess? Napapaiyak si Mami. Si mama mo yung umiiyak ko. Ang laki-laki ng chains kay mama mo, di ba? Oh. Next announcement. Preaching clinic right after ng prayer meeting. Okay? So, sa Wednesday, mayroon tayong tagapagturo na ihahayag niya na yung paano na magturo. Okay? Sa next announcement, for those who are interested, ayan na naman tayo eh. Baka po mayroon sa inyo seryoso po. Hello, good morning sa ating mga online. Kumusta kayo dyan? At kung inyo pong naririnig itong announcement na ito, hindi po kayo makaparito sa church, maybe because of your work, pwede po tayo mag-open ng Bible study sa inyong tahanan at maging yung mga nandito sa on-site, please, mag-approach lang po kayo sa akin o kung sa kanino kayo komportable. Dagdagan po natin yung ating mga Bible study. Okay po? Ayan. Next. Kasi dito po tayo lalalim at lalago sa pamamagitan ng pagba-Bible study sa ating mga tahanan dahil hindi ikaw ang i-cater noon, kundi yung iyong aanyayahan papunta doon. Kumusta, Ate Joy? Okay. Next announcement. Mabilisan tayo ngayon. Gutom na po ba? Praise the Lord. Bible study leaders and members. Sino po ang mga Bible study leaders? Ibig sabihin kasi, naglagay tayo ng leader bawat area. For example, Plaza. Ang leader dyan sa Plaza ay si Deacon Tintin with the help of Milalin. Plaza. Kayo yung leader. When we say members, sino yung mga tagapagturo na iyong dinadala doon? Yan. Sino ang leader ng Mondelo Bible Study? Sino yan? Sister Ninette at Brother Bong. Sabihin nyo, yung tinatawag mo. Yan. At yung mga tagapagturo doon, members, meron po tayong meeting. Ganon din sa Villa San Mateo, sa Montalban, sa Sunnyville, lahat po ng Bible study, may leader tayo dyan at mga tagapagturo yung members. Ako including me, tagapagturo. So I am a member of Bible. Okay. Yan, may meeting po tayo kailan? Nababasa niyo po ba yan? Sa Wednesday. Sa Wednesday po, 4:00 ng hapon. This coming Wednesday. Para sa mga importanteng kaalaman at pagpapahusay kung paano pa tayo gaganap sa ating mga tungkulin. Okay po? 4:00 po ng hapon, dito yan sa church. Next. Magpaalam na po kayo kasi diretso na yun sa prayer meeting. Diretso na po. So, 27th anniversary ng Good News. Wow! 27! Purihin ang Panginoon. 27th anniversary with TH. 27th. October 8, Sunday, 2:00 po tayo pupunta dito. Yan, para hindi mainit na sa ating anniversary. At yung pangkasuotan natin, ito yung ating colors, reference color para sa mga ladies, mga babae. Ito po, yung hindi po pastel color naman ang tawag dyan, nasa earth color tayo. Brown, light brown, ganyan, parang puno.
Hindi amoy lupa. Puno tayo, puno. At ang lalaki naman, mga kalalakihan, ay nasa shade naman ng green dahil earth nga, no, brown at saka nasa shade ng medyo green and gray. Gray? Gray. Okay, gray. Yan po. Yung mga color lang naman yung atin. Pero ganun pa rin, ina-announce pa rin natin para lang mayroon tayong susundan at maganda tingnan sa mga litrato. Litrato. Yun po. Pero kung wala naman, it is not an issue. Hindi ito big deal. Pwede pa rin po tayo pumarito. No? May sunod pa ba yan? Yung ating anniversary announcement. Ang ating anniversary, pagdiriwang ng family day na rin natin yan. Family, tayo po. Wala po tayong invited na tagalabas, kundi tayong regular attendee ng church lamang. Kasi combine po tayo, San Isidro and Tabac. Alam nyo naman, marami tayo. O, di ba? Marami tayo. Wala pa tayo sa 2 million no, na pinangasiwaan ni Joshua. Pero madami na yon. Pag pinagsama, hindi na to kakasya. Kaya we avoid to invite guests. Hindi tayo mag-iimbita ng bisita na, lalo na may mga church nang inaatinan, wag na po natin anyayahan yan. Kahit pa kapatid mo yan, okay? Kasi po yun ina-avoid natin na makongest tayo, yung magkasya tayo dito. At yung mga miyembro kasi, kapamilya, kahit mainit, makakaintindi. Pero yung bisita, baka mayamot. Ang init pala sa church na yan. Yung ganon. So yun po, family celebration po ito. Next announcement, worship through giving. Kung mga nasa online kayo, hindi kayo makaparita sa church, hindi po hadlang para hindi maibigay yung ating tithes and offering. Pwede po tayo mag-online banking, pwede tayo mag-GCash. Okay? So yun po. Next. Batiin naman natin ang mga may birthdays this week. Si Brian Travis Bustamante. Nasa baba. Si Travis. Nasa baba. Oo. Happy birthday sa 17. 17 ngayon mismo. Ngayon ba 17? Ha? Ngayon? Ngayon, oo. Ngayon nga, ang gulo ko, no? Parang inaalam ko kasi kung ngayon ba talaga yung 17. Kasi mapaghandaan ko man lang, baka yayain nila ako. Di ba? Brother Melvin. Okay, happy birthday, Travis. Next announcement. Sino pa may birthday? Meron pa? Wow, yung poging-pogi kong bunso, oh. Hindi ko na balikan. Kinatok ko na yung kanina na mag-church tayo. Nag-oo, tapos nakalimutan kong balikan. Yan, yung bunso ko, si Jordan. Birthday niya sa 19. 19 yan. Ha? Oo. Sa 19 birthday niya. Okay. Elijah Vergo. Birthday ko babasa. Hi Elijah, you're so cute and pogi. Happy birthday. Happy birthday, Elijah. Yan, ganda mga pangalan, ano? Bible, mga character. Next, meron pa? Baka, ayan naman pala, kaya pala wala si Deacon Beth, birthday niya. Siyempre, siya taga Quezon. Quezon nga ba? Tama, Quezon na. Baka umuwi sa Quezon. Beth, inaanak, happy birthday sa'yo. September 18 tomorrow. Enjoy the celebration. Next. Happy wedding anniversary naman kay Mrs. Clark. Siyempre, ang asawa niya si Mr. Clark. Ayan, si Brother James. Happy wedding anniversary, Pastor Ates. Kailan ito? September 23. Yan, September 23. Okay. No more. Sa lahat po. Oo. Bakit wala? Sister Ninette.
Sister Lynette, birthday niya, 23. Ay, special daw pala. Oo, ang bati sa'yo. Kakaiba ka talaga, sis. Oo, pang-special. Happy birthday. Parang may celebration yata ito. Nakabook na ba to, Miss Kay? Sa Tongken Chow? Nagpabook? Happy birthday, sis. Okay, wala na po. Sa lahat ng mga nag-birthday na hindi nabati, wag po kayong magtatampo. Please, pass your, bago po yung rehistro natin after pandemic. Magpas po tayo. At saka kung mayroon sa inyong nanonood na hindi nabati, ngayon pa lang, binabati ko na rin kayo ng happy birthday at happy wedding anniversary. So kung wala na po, announcement. Wala na, tayo po tumayo na. Okay. Sige, relax na po tayo. Damhin natin ang presensya ng Diyos. Napakaganda po ng ating topic. Napakaganda ng ating inaral sa presensya ng Panginoon. Kung may iistorbo sa'yo, huwag mong pansinin. Kung mayroon kang iniisip, huwag mong ipangyari. Ipangyari natin ang maramdaman, maranasan natin ng Panginoon. Indeed, you are worthy ng aming mga papuri at pagsamba. Diyos ng kabanalan, salamat po sa araw na ito. Itinalaga mo para sa amin na kami ay makapakinig ng iyong salita. Sumamba sa iyo, i-honor ka, bigyan ka ng karangalan sa pamamagitan ng aming pagsamba sa araw ng linggong ito. Father, we thank you sa aral na inihatid mo sa pamamagitan ng aming Pastora Ochi. Hiling po namin na ang pagkilos mo, mabiyayang paggabay, pagpatnubay, at mga pagpapala, physical man, Panginoon, at anumang mga kailangan niya, finances, we pray, Father God, patuloy mong iunat ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, nang maranasan, Father, ang iyong mabiyayang mga pagkilos sa kanyang buhay. Ang patotoo, Panginoon, ng kanyang buhay ay para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po, O Diyos. Ganon din naman, nais namin magpasalamat sa iyo sa nagdiwang ng wedding anniversary, magdiriwang sa 23, Pastora Tess at Brother James Clark. I-bless mo, Panginoon, ang kanilang pagsasama. Bagamat nasa malayong lugar, Panginoon, ang kanyang asawa, ikaw, Lord, ang magbigay ng comfort. At kung nakakaranas man, Panginoon, ang hindi magandang sa kalusugan, magkakaroon ng mga challenge, Father, i-heal mo, Panginoon, at ikaw din naman ang pumatnubay. I-bless mo ang kanilang pagsasama para sa iyong kaluwalhatian at sila'y magbigay, Panginoon, ng parangal sa inyo. Ganun din, Father God, we pray sa mga celebrants, sa mga celebrators. We thank you for their new life na idinagdag mo sa buhay, Panginoon, ng mga nagdiwang ng birthday, Sister Beth, Deacon Beth, Jordan, Father God, si Travis, maging kung mayroon pa kaming hindi nabati, kasama rin ni Sister Ninette. Father, we thank you for the new life, O God. We pray blessing upon blessings, O God, and good health, Lord, at ang higit, Panginoon, na relasyon sa inyo ay mapag-igting. Salamat po, aming Diyos, sa panibagong taon na idinagdag mo. Dear God in heaven, we thank you for this day. We lift our hands to you. Taas po natin ang ating kamay bilang pagsuko, pagsurrender sa Diyos nating makapangyarihan. Indeed, Lord, na ang presensya mo, Ama, ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Holy Spirit, we thank you for this day. Dahil kami, Panginoon, ay nagkaroon muli ng kaunawaan that your presence, God, your presence ay tumutulong sa amin, aming Panginoon, upang mapangasiwaan namin, ma-handle namin, Lord, ang mga pagbabago sa amin pong mga buhay. Sa pagharap ng panibagong buhay, ito man ay trabaho, kung ito man, Panginoon, ay bagong kabuhayan,
bagong mga pagpasok sa relasyon, Father, at maraming changes na nangyayari as we go through, Father, na magpatuloy kami sa inyo. Sa mga paglilingkod namin, there are changes, O God. Dalangin namin, Panginoon, na ang presensya mo, ang aming siyang maging liwanag, ang siya naming maging encouragement, ang maging lakas. Help us to be courageous, O God. And because, Lord, sa presensya mo kami umaasa. Maraming salamat po, aming Diyos. Sa kagalakan, nagkakaroon kami, Panginoon, ng kapayapaan. Nagkakaroon kami ng comfort, dear God, sa presensya mo lamang. Kaya, Lord, we lift our hands to you. Sinusuko namin ang aming mga sarili upang makapangyari ka. And Lord, sa iyong presensya lamang namin matatagpuan ang aming mga hinahanap. Yung mga pagdideklara namin na hindi namin kaya dahil kami mahina, kami kulang, kami wala. Naghahayag ito, Panginoon, ng kakulangan ng pagtitiwala sa inyo. Dear God, we pray. Every time we close our eyes, God, open our spiritual understanding, dear Jesus, upang sa ganon, maunawaan namin, sapat ka. Sapat ang iyong presensya para kami ay palakasin. Sa lahat ng hamon ng buhay at sa lahat ng mga pagbabago. Dear Father, as we lift our hands to you, we want, God, na alalahanin namin ang lahat ng iyong biyayang ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat, O God, dahil kaya po namin magtiwala sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na dagdagan mo pa ang aming kalakasan. Magkaroon kami ng tapang, Panginoon, and every changes, Lord, na dumarating sa amin upang ma-handle namin ito ng tama. Lord, bless us today as we lift our hands. Bless our heart, O Lord Jesus. I-bless mo ang aming pananalig sa inyo, Panginoon. I-bless mo ang aming mga pamilya. I-bless mo ang aming pananampalataya sa inyo. Thank you, God, for every time that we are here, God, na nagkakatipon sa iyong pangalan, na darama namin ang iyong presensya. Salamat, aming Diyos. We want to receive, God, your blessing today so that we can fight a good fight of faith. Hallelujah. Kapatid, napakabuti ng Diyos. As we lift our hands, tanggapin natin ang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu. In the name of Jesus, we pray. We are victorious. Amen.